Eto na, ang ultimate question, bakit mo kailangan mag-aral ng cloud? Bakit? Dahil unang-una dun na tayo papunta, yung mga on-premise na servers natin, meaning yung mga nasa data center natin, unti-unti na nating mina-migrate sa cloud, and then yung deployment natin pure cloud na din. At ang pinakamagandang part is mas malaki talaga yung, opportunity tsaka yung income. So eto, pakita ko sa inyo yung, hmm, mga potential na puwedeng ano dito, maging income, maging sahod. For example, AWS Cloud and DevOps Engineer. So 70 to 100 per month. Remote, meaning work from home. 'Yun, tamang kuwentuhan muna. Nakakapagod yung tutorial. Etong topic natin ngayon is, pag-uusapan natin, bakit mo kailangan mag-aral ng cloud or specifically ng AWS. Which is in my case, AWS naman talaga ah, yung platform ko, yung cloud platform ko na ginagalawan. Hmm, Makuwento ko lang 'no, nung nag-start ako kasi, hindi naman talaga ako IT. Parang nakuwento ko na 'to sa pinakaunang release na video ko. Hindi naman talaga ako IT. Psychology student ako from Fatima. So kung alam niyo yung Fatima, yun yung mga school na yun yung mga university na more on, nursing, PT, 'yan yung mga medical ano, mga medical staff, dun sila. So, ayun and then at first parang naguguluhan ako dahil di ko naman alam yung course na gusto kong maging and batang computer shop, kung sino mga batang computer shop diyan. Batang computer shop na Dota, Ragnarok, Gunbound, Battlerealms, Yuri, Counter, ayun hanggang sa walang panlaro, tambay-tambay sa computer shop na nakikigulo sa nag-aayos, nagtitingin, "Uy, paano ba mag-reformat?" Ganyan, ganyan. So, ayun hmm, hanggang sa natuto na lang din mag-reformat, mag-format-format ng mga computer, yun lang pala ibo-boot mo lang pala yun, mga gano'n, gano'n. Tapos, yan, ito yung picture ko nung ano ako, estudyante, pakita ko sa inyo. Yan, ito ba yun? Yan, estudyante, 'di ba estudyante, tamang ano lang, bakit nakaharang yung mukha ko? Tamang cutting lang, pero wag niyo gagayahin yun kasi masama yun. Yan, estudyante, tambay lang, Fatima, yung logo niyan Fatima. So, tamang tambay lang diyan, aral-aral, sagot-sagot sa ano, exam, hanggang sa ang ending, hindi ko naman din natapos yung ano. So, technically undergrad ako ng psychology. And then nag-try ako mag-business, umokey-umokey konti. Nung nag-pandemic, nag-stop yung mga business na natira, computer shop. Ah, dun naman ako ah, nag-Grab rider. So ayan, bato nakaharang na naman yung mukha ko, ayan. Dun naman ako nag-Grab rider. So nag-Grab ako, naghahanap ng opportunity paano kumita. And then one time yung isang tropa ko na kasama ko mag-reformat dati, rumakit ng reformat, naalok ako kasi nagwo-work na siya sa university nun.
as a IT technician. So, ang work namin dun kabit kable, ah, kabit ng kable sa first floor, abot ng fourth floor, akyat bubong, kuha ng hagdan, kabit ng wifi, mga gano'n. Tapos magse-service ka, ang tawag namin sa service yung bababa ka sa accounting kasi tumawag sa telepono si ma'am ganito, kailangan niya ng assistance sa printer, 'yan. Dun kami nag-start. And then ang dami ko ring natutunan along the way. Siyempre, conscious effort din yung mag-aaral-aral ka habang habang nagtatrabaho. So ayan, ito yung nagga-grab akong mga memories. Tamang kain lang sa Gedli. Siyempre ayan, aral-aral din habang nagwo-work. Kasi meron akong boss that time na nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil siya yung nagbigay nung parang light bulb moment na pag-asa na, "Uy, may pag-asa pala kahit undergrad basta mag-aral ka ng certifications." Mga ganyan. Basta mag-aral ka kahit ano, aralin mo ang basic ng network, basic ng system, basic ng mga server, 'yan. So, ang nangyari naman nun is, so saan na ba ako sa kuwento ko? Naputol. So ayun na nga yung 'yan, ito kami, memories, 'yan. Hindi ako 'yan, 'yun yung tropa ko, 'yan. Tapos saan ako? Meron ako diyan, ano 'yan, eh, weekend 'yan, eh, 'yan. Nag-aano kami niyan, nagkakabit kami ng, wifi sa hindi, naglalatag kami ng kable from server room papunta sa mga classroom dahil mag-o-open na yung, kung naalala niyo pa yung hybrid na class, yung kalahati nasa room, yung kalahati nasa bahay. So, ayan yung ginagawa namin. And then, ginawa ko siya for 6 months, 7 months, ganyan. And then tatlo kami, nangangarap-ngarap kami ng kung saan ba maganda, sana someday makapag-lunch tayo ng Jollibee araw-araw. Kasi siyempre that time ang sahod niyan minimum wage, tapos agency pa. So, alam niyo yung mga agency, yung walang no work, no pay, walang leave. So, ayun, and to cut the long story short, nakapag-apply ako sa BPO naman. So, BPO pero IT. Actually dalawa yon, dalawang opportunity yung nag-open na natanggap ako. Una, tech support. Tech support yung, "Did you restart your router ma'am?" Yung gano'n, yung gano'ng mga linyahan. Natatawag tapos yun nga, may problema daw sa internet, ganito, ganyan. Then yung isa naman, IT support associate naman, 'di ko alam kung anong gagawin pero mas maganda yung pangalan, eh, kasi isa tech support, yung isa IT support associate. So feeling ko IT talaga yun yung sa isa. Although mas malaki yung kita ng tech support, parang magkano ba sahod nun, nasa 25 yata yung tech support ta's yung IT support associate 18.5. So ayun siya. And although mas mababa, kinuha ko na kasi IT, eh, gusto ko sana mag-grow sa IT kung sabi kong gano'n. 'Di pagkakuha ko dun namulat ako kasi yung mga kasama ko siyempre ano ako dun, baguhan, IT support, level 1, ta's may mga kasama ako, may mga network engineer, system engineer, application support, mga matataas na tapos ang gagaling nila, nabibilib ako, ang lalakas. Then yun, tamang trabaho lang, pasok-pasok ta's tropa-tropa, tanong-tanong kung ano yung mga ano nila, ginagawa nila, ano yung study habit nila.
Kasi that time nag-aaral na din talaga ako. Ang gusto kong maaral is yung network. So, nag-aaral na talaga ako, tatanong-tanong ako sa mga network engineer dun 'pag tumatambay kami. And then, sa 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 awa ng Panginoon at sa suwerte na din at sa sipag na din at sa pakikisama, na-promote naman tayo as system engineer. So, 1 year akong nag-tech support ta's naging associate system engineer naman ako. So, associate system engineer for parang 1 year ko din siya ginawa. And ayun, after nun naghahanap-hanap na ako ng ibang opportunity, ta-try ko na yung lakas ko, kung kakayanin ko ba, kasi nakapag-aral-aral na din. So, yun lang, walang tigil sa aral, and then luckily natanggap naman ako sa DevOps engineer. So, gamit yung skills na natutunan ko dun sa past, experience and mga work, yun naman yung ginamit ko para makapasok naman dito sa mas mataas naman na mas 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 maraming skills na kailangan. So, yun, now nagtatrabaho ako as a DevOps engineer. Meron din ako in-apply mga cloud engineer, SRE. So, eto na, ang ultimate question, bakit mo kailangan mag-aral ng cloud? Bakit? Dahil unang-una dun na tayo papunta, yung mga on-premise na servers natin, meaning yung mga nasa data center natin, unti-unti na nating mina-migrate sa cloud, and then yung deployment natin pure cloud na din. At ang pinakamagandang part is mas malaki talaga yung, opportunity tsaka yung income. So, eto pakita ko sa inyo yung, hmm, mga potential na puwedeng ano dito, maging income, maging sahod. For example, AWS Cloud and DevOps Engineer. So, 70 to 100 per month. Remote, meaning work from home. Tingin-tingin lang tayo, meron pa 'yan. Product engineer, cloud. 'Di ba kasi dito hindi nilalagay kung magkano yung budget, eh. DevOps engineer, cloud, AWS, 90 to 120 hybrid. 'Di ba meaning ang bottom line dito is, wala namang imposible, basta aralin mo lang kasi may mga company naman diyan na hindi tumitingin sa academics, mas tinitingnan nila yung skills, yung mga projects na nagawa mo. Meron at meron din naman na siyempre mas advantage kung graduate ka. Pero kung hindi, I'm here na magpatunay na may pag-asa. So, kayang-kaya 'yan, basta aralin lang, sipag lang, and ayun. So, siguro ito, enough reason na bakit mo kailangan mag-aral ng cloud. Senior Cloud Engineer, 7 PM, ano siya, 100 to 120. 'Di ba, DevOps Application Engineer, 60 to 81. Sabihin natin ditong, o sige, hindi na senior or ano lang, associate, kalahati na lang, 50 to 60, puwede pa rin, 'di ba? So, aaralin mo lang talaga. So, kailangan mo lang mag-aral, gumawa ng project. Kung may mga questions kayo, puwede kayong magtanong sa'kin, comment lang kayo diyan. Tapos pag-usapan natin, ta's gawin nating topic. Tapos ta-try ko rin na mag-invite ng mga tropa ko din na medyo sinuwerte din pagdating sa career, try din natin 'yan.
Tapos sa mga newbie, sa mga fresh grad or sa mga career shifters, open na open 'to, yung technology, na industry para sa inyo. Sure ako diyan, kasi yung nangyari din naman sa'kin, eh. So, malamang sa malamang mas magaling pa kayo sa'kin, mas matalino, 'di ba? 'Di naman ako matalino, eh, tambay lang ako sa computer shop, eh. So, bakit mo kailangan aralin yung cloud? 'Yan, better income, tapos, work from home opportunities, mas maraming time sa pamilya, 'di ba? So, ayun lang, sana nagkaroon ng spark sa inyo yung mga pinagsasabi ko sa mga career shifters diyan, sa gusto ng work from home, sino ba namang may ayaw, 'di ba? Ayun lang, please like, share, comment, and subscribe sa bagong-bagong YouTube channel natin. First time ko lang gawin 'to dahil, gusto kong sana may ma-inspire na mag-aral, and ayun lang, thank you and ba-bye.